Ilang buwan na lang bago mag-eleksyon, nagmistulang piyesa na naman sa labas ng DOJ na magdadala ng konsumisyon. Magdami ba naman ang gustong tumakbo, lalo na para sa pinamatas sa posisyon? Tara natin ang ilan sa mga hopefuls na baka magsalba ng bagong henerasyon. Baka lang naman. 37. Pero you're running for president. Opo. Kailangan kasi for president 40 years old. Ay, okay lang yan. Exempted naman ako eh. Bakit ka exempted? Kasi kung laude ako ng Rumi, Ate Rumi. Santa cum laude? Sa UP po. Anong course mo doon? Home economics. Tulungan niyo ako, ha? Sa Diliman, sir. Ang kapurudong, burudong. Hindi naman sa pagiging judgmental, pero sige na nga judgmental na. Pero kasi, oo alam kong gusto ng lahat ng pagbabago. Pero sana alam niyo rin ang mundong susuungin niyo. Hindi porket pinatawag ka ng mga alien o takot na nga pala sa prat ng master mong bumulong sa'yo, ay para ka ng globe na go na ng go. Bago ka sumabak sa gera, dapat handa ka. Ayon sa Article 7, Section 1 ng 1987 Philippine Constitution, para makatakbo bilang presidente, dapat ikaw ay natural-born Filipino, registered voter, nakakapagbasa at nakakapagsulat, 40 years old sa araw ng eleksyon, and at least 10 years nang naninirahan sa Pilipinas bago pa ang eleksyon. 37 years old ka lang, kahit na cum laude ka pa sa UP Diliman, laglag ka. At dahil sa mga taong to na pasaway at mukhang nagpa-power trip lang, ibigyan ka ng pagkakataong magbago o magdagdag sa limang requirements or qualifications sa pagtakbo bilang Pangulo. Ano iyon? Sa tingin ko kung ako dadagdag, kahit sana hindi holder sila ng any political course para may kaalaman o sila. Kasi madalas parang ginagamit nila yung parang power. Pero kilala ka, mga artista, pwede tumakbo ka na naman silang kaalaman sa politika. Kaya parang yung popularity nila yung nagdadala sa kanila. Kaya, ayun. Ang yung pinaka-importante, yung talaga, yung puso niya na talagang siya sa pagmamahal sa bansa natin. Kasi kahit naman, lahat naman yung mga yan, may mga edukado, kaya lang kung hindi naman talaga taos puso yung paglilingkod niya at mayroon lang siyang nais na maano doon sa gusto niyang makuhang position, wag na lang. Kailangan talaga yung yung nasa puso niya. Dapat hindi political dynasty para walang pansariling agenda. Siguro kung may idadagdag ako na requirements para tumakbo bilang Pangulo, yun yung magkaroon sila ng background sa politics, nakapagtapos sila ng related law. Kung may idadagdag akong requirements na sa pagtakbo bilang Pangulo, gusto ko yung patunayan na nakapagtapos ka ng kolehiyo na related dun sa papasukin ng posisyon. Then gusto ko, may karanasan ka sa politika. Kung ako tatanungin kung ano ang idadagdag kong requirements sa pagka-presidente, siguro wala siyang violence record sa police, then tapos syempre siguraduhin naman siguro yun ng mga nag-inspection ng mga participant ng yung kakandidato na yun para model siya talaga, role model siya ng bansa. Kasi naman pangit naman kung yung presidente natin may violence record sa police, then sabihin natin role model ba tawag. Siyempre, parang ang pangit nung feedback nun sa bansa natin. Kasi criminal yung president, siyempre, na-expect naman sa bansa, malamang criminal. Dadagdag ko ng requirements para sa pagka-president. Gusto ko po sana, college graduate po, tsaka po yung,
karanasan niya tsaka yung kaalaman niya po. Na-expand na po yung kaalaman niya para tumakbo sa posisyon na yun. Para pag makaka-encounter po siya ng mga taga-ibang bansa, ano po yung kaalaman niya? Para gusto po yung kaalaman niya para makipagsapalaran sa ibang bansa tsaka sa mga iba't ibang lahi po. Tsaka yung malawak po na kaalaman, kailangan po tagtayin po yun ng isang presidente na presidente yung mananalo po sa May daragdag ng requirements yan pinakamalaga sa lahat una-una yung tatakbo kailangan di involved sa mga kaso. Diba? Pangalawa, may plataformang makakatulong talaga sa bayan. Diba? Yun lang, tama. Sana sa susunod na magiging presidente na maging maayos. Tulad niya na puro kurakot na, walang kwenta. Magdadagdag ako ng isang requirement sa pagtakbo sa presidency. Siguro yun yung walang history ng crime dati. Same with yung sa family. Halimbawa, kagaya kay Marcos. Ayun. So, if I were given a chance na magdagdag ng qualification or ng requirement sa isang running president or senator, para sa akin siguro kailangan dapat physically fit. Kumbaga, ang pagtakbo kasi hindi lang mentally, hindi lang about sa talino, about sa husay. Kailangan healthy din mga katawanan mo kasi napansin ko sa mga former president natin, pati hanggang ngayon, patuloy pa rin silang naninigarilyo, pati umiinom ng mga pinagbabawal na inumin. So, sa mga susunod tatakbo, sana na physically fit sila and healthy, yun lang. So, kung papapiliin ko kung ano pang other traits kailangan ng isang natural na presidente, kung alam niya ang laws ng bansa. Kasi, paano niya magagampanan ng tungkulin niya kung mismong law ng Pilipinas hindi niya pa alam? Siguro yun na lang ang pinaka-point na yung isang tao, pag binoto ko, yun ang pinaka-exceeding point ko. Siguro kung magdadagdag ako yung tatanggalin niyo yung dynasty, yung tumatakbong kandidato na galing sa parehong pamilya. Yun lang. So yun, ang sa tingin kong dapat maging requirement, degree holder siya na nakapagtapos ng about sa law. Kasi, siyempre, kailangan may alam siya sa batas o sa constitution natin na para mas ma-organize niya ng maayos katulad ni Miriam Defensor. Kasi mas mag-organize niya at mas malalaman niya kung gumagawa agad ng mali. So yun. Sa akin, tingin ko, parang nabigay na kasi na lahat na requirements. So, babaguhin ko naman sa akin. Tingin ko, may mababago kung sa akin, kung ako masusunod, meron akong babaguhin. Kasi, kung mapapansin mo, lahat ng kahapon, nagpapile ng COC yung mga magkakandidato. And, most of them kasi is normal citizen lang. Normal citizen, kung sabihin natin na tatay mo, tita ko, mga ganun lang. Hindi na sa yung mga tindero sa palengke, ganun. O kaya, basta nagpapakilala na may pangalan daw sila. Hindi naman sa pagmamaliit sa kanila, pero yun nga, yun yung babaguhin ko siguro na hindi ko sila papayagin. Kung ako masusunod, kasi di ba democratic country tayo, o kaya yung natin, yung government natin. So tingin ko, kung ako masusunod, kung hindi democratic yung natin, government natin, hindi ko sila papayagan na mag-file basta-basta. Kumbaga merong requirement na at least ang tawag dito, graduate ng college, kahit hindi about sa mga polsa, kahit hindi nakapag-take ng polsa, ganyan. Kasi hindi naman importante yung may tawag dito, political background. Kumbaga, at least man lang sapat yung knowledge mo, kahit may konti kang kaalaman sa pagpapalakad ng bansa, and sapat yung natamo mong edukasyon. Kasi kung basta-basta lang tayong tatanggap ng tao at na maglilingkod sa atin,
na hindi natin agad na pwede pagkatiwalaan kasi syempre bansa yung pinag-usapan hindi biro magpatakbo ng gobyerno. And darating tingin ko kung magiging tuloy-tuloy yung pagtatanggap nila ng mga normal people para maging kandidato, tingin ko kung maupo sila sa pwesto, darating at dating pa rin yung point na ibabash sila ng mga Pilipino, ng buong sambayanan kasi kahit na may advisor pa yan, lalabas at lalabas doon yung tawag ng tao. Ang tawag dito, yung downside ng tao. And may mga politician tayo ngayon na wala namang educational background pero nakapasok lang sila dahil powerful yung pangalan nila. Tulad ni Manny Pacquiao o kaya ni asawa ni Tony Robredo, ni Lake Jesse Robredo, si Kong Lenny. 'Di ba wala naman siya wala naman siyang political background pero nakapasok lang siya dahil sa pangalan niya. So, tingin ko 'yon, medyo okay pa 'yon kasi yung asawa niya, politician before, meron siyang mga informations na nalalaman, meron siyang mga natutunan galing sa asawa niya. So, 'yun, tingin ko 'yun yung babaguhin ko kung hindi tayo democratic country. Siguro para sa akin, mas maganda idagdag meron silang kaalaman tungkol sa politiko. Kaya tungkol sa mga batas natin. Kasi napansin ko lang may mga politikong basta-basta lang tumatakbo dahil na rin siguro sa popularidad ng isang tao, kaya tumatakbo sila. At kagustuhan ng ibang mga tao rin. Kaya napipilitan silang tumakbo para maging presidente ng bansa. Hindi lamang. Actually, there's nothing I would like to add for the requirements of running for president. That's because if you add anything more, it would degrade other people's to lead. You will never know if people have the potential to lead unless you give them the opportunity to lead. And the best way to find the best leader is to see if they have more work and less talk. Because right now, people rely on people who talk more, makes bigger promises, and do small things. Halo-halo ang kanilang mga naging solusyon sa pagresponde sa katanungan. Sa ngayon, mayroong 76 na taong nag-file ng COC for presidency. Ang bilang ng mga gustong tumakbo ay refleksyon kung gaano kagulo ang Pilipinas ngayon. Baka naman pati yun ay isisi pa rin kay Pinoy. Pero mula sa TV5, narito ang isang advocacy campaign series tungkol sa eleksyon, ang Bayaw for President. Dala mo na ba yung COC, Bart? Eto na nga, wait lang. Umatake pa ako eh. Hindi yung COC na yan, yung certificate of candidacy. Dala-dala ko na. At naman kopya pa to. Sige, tara. Pasok. Uy, Baring James! Kumusta? Ayun, pumunta ako dito para magpa-file nga ako ng pagiging kandidato sa 2016. Nako, tatakbo ka na talaga. Tatakbo ko pagiging presidente. Wow, level up ka na. Ayun! Nagbilang ang ka, sir. Level up 27 na ako. Naku, dala, Bart. Ilabas mo nga muna yung COC, hindi yung COC na yan. Ito. Ayan, ito na yung COC ko. Okay to, pero hindi kasi dito magpa-file bayaw eh. Especially dahil tatakbo kang presidente sa law department. Kung gusto mo, samahan na lang kita. Pero bago tayo pumunta doon, alamin muna natin, qualified ka ba bayaw? Ang tanong ko sa'yo bayaw, ikaw ba ay natural born citizen? Siyempre! Hindi pa nga ako nakakasakay ng aeroplano di ba? Tama ba? Ikaw ba ay nakakabasa at nakakasulat? Oo naman. Ayun, nababasa ko nga yung logo na yan, Commission on Elections. Niloloko mo naman ako, kabisado mo na yan. Ayun. Comelec yan. Nakakabasa ako. Nakakasulat Higit ka. sa lahat, nakakasulat ako. Champion kaya ako sa spelling bee. Ang galing ko kayo. Sa essay pa. Sa essay pa. May essay ka pa. Tsaka kaya ko mag-type na naka-blindfold. Ayos. Very good. Huli na lang, bayaw. Edad. Ang required sa batas, 40 years old. Alam mo naman, 40 na ako, pero yung showbiz age ko dyan, 29. Bayaw naman! Hindi naman makatarungan yung 29 Bakit ka lang. masama naman doon? Laking bawas nun, ha? Paalala ko lang sa'yo, bawal ang dagdag bawas Naku, dito. bawal ang Pati sa dagdag edad, ha? bawas. Oo Pati sa naman, edad. Okay. oo. O, di, i-file na natin yung COC sige. mo. Bayaw. Iboto niyo ang bayaw. Bayaw. Ayan, okay na. Okay na! Bayaw!
Ayos Salamat! So okay na to? Okay na yan. So, ibig sabihin yan ngayon, kandidato ka na. Ayan, narinig nyo Maliban kanina. na lang. Oh. Pag ikaw ay naturingang nuisance candidate, yung pagiging nuisance candidate kasi, nababase yan dun sa wala kang kakayanan mangampanya. Ang dami ko kayang makinarya. Meron kaya Oo. kaming mga generator, may mga patubig, mga traktor. Matindi kayang makinarya namin, paring James. Basta siguraduhin mo lang na kaya mong abutin lahat ng bahagi ng Pilipinas para maiparating mo sa kanila yung pagiging kandidato mo. Tsaka kailangan, pakita mo na seryoso kang kandidato ka. Kailangan may pakita kang plataforma. Kasi syempre, hindi naman pwedeng puro papogi Puro lang. Kasi papogi kung lang, papogi lang, panalo ka na. Di ba? Kung paano talaga kita. Pero, pinaka-importante, kailangan sumusunod ka sa campaign rules. Basta tandaan mo na mga sinabi ko, para isang magandang kampanya ang patatakbuhin mo. So, congratulations Maraming salamat. Pagka ako ba yung naging presidente, saan mo ba gusto maupo? Doon lang sa opisina ko, okay na ako doon. Hindi, bibigyan kita ng nara. Hindi. Sana nagtrabaho na lang pala ako dito, paring James. Ang daming mga magaganda dito, mga dalaga pa itong mga to. Ikaw, anong nais mo?